What's up mga idol, sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na grabe ang paglubo nito. Kung napapansin nyo mga idol, ang pinaka-housing niya ay hindi na po siya natatakip, kusa na po siyang umangat. At ang nagdala lang nito ay yung pinaka-SIM holder. At kung napapansin nyo mga idol, grabe po ang pagka-bloated ng battery. Lumaki ng lumaki po siya. Nadamay po ang pinaka-LCD connector. At ito na lang po ang nagdala, ang pinaka-SIM holder. Kung wala po ito ay talagang maghihiwalay na. Ayan. So mga idol, kung napapansin nyo po, yung LCD niya ay natuklap na dahil po sa pag-bloated ng battery. Dahil ang LCD nito mga idol, nakapatong ang flex. At kung napapansin nyo, yung pinaka-flex niya mga idol ay nadurog-durog na siya. So natamaan po yan. Noong pag-angat ng battery, nahatag ang flex, kaya natanggal na po siya. Ayan, para ma-check natin, tanggalin po natin lahat ng screw. At ang model po pala nito ay Samsung A03s. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, ang pinaka-battery niya ay nakakabit pa at yung pinaka LCD connector ay napingas na po. Natamaan po yan nung pag-angat ng battery at nahatak ang flex at nadala talaga ang connector. Ayan. So napingas po ang LCD connector. Ito mga idol, kapag nilagyan mo yan ng LCD, hindi po yan magdi-display at ito po yung nangyari sa battery. So replacement battery na rin ito mga idol. So ingatan nyo po talaga kapag replacement na kasi pwede po yan madali lumubo. At kung napapansin nyo mga idol, umiikot na po ang pinaka-battery niya. Talagang ang laki po ng paglubo nito. Napakadelikado po nito. Talagang sisirain ang LCD mo at pati yung LCD connector at pati yung connection ng charging mga idol, na durog po siya. Ayan, kung napapansin nyo, naiiwan po yung mga paa sa connector. Kailangan po yan palitan din ng LCD. So, hindi po ito magawa kung hindi palitan ng connector, hindi palitan ng LCD. At nagbabibrate ito mga idol. So, hindi ko na po sinubukan dahil malaki po ang paglobo. Kaya, una natin gagawin, i-tester muna natin. Ayan, kung grounded ba ito o hindi. So, kung napapansin nyo mga idol, pumapalo yung isa at yung isa naman hindi. So, ibig sabihin, normal po ang motherboard. So, nasa battery lang po. So, ingatan nyo talaga ma-overcharge para hindi po magaya dito na kapag nahatak at matamaan talaga ang pinaka-connector at masisira po yan. So mas malaki po ang gastos kapag napapalitan ng LCD connector pati po yung LCD at battery. Kaya yun mga idol, in-order ko po ito sa online ang pinaka-connector. So umabot po ito ng 1 week sa akin bago ito naayos dahil in-order ko pa po yung LCD connector nito. Ayan, ang una natin gagawin mga idol. So direct to the point tayo. Tanggalin muna natin ang LCD connector bago natin lagyan ng LCD dahil kapalitan din po natin ng LCD ito dahil yung LCD niya ay nabasag na at talagang nasira na rin ang flex niya dahil po sa paglubo niya, nahatak po siya. So ayan, natanggal na natin mga idol, 350 heat temperature at may naiwan pang mga pin ng connector. So kailangan matanggal natin at linisan po natin mga idol, gamit po tayo ng soldering. So kailangan malinis natin mga idol at hindi po bukol-bukol para mas madali kumapit ang connector na ipapalit natin dahil replacement po na brand new. So kapag replacement na mga idol, hindi po yan basta-basta kumakapit. So kailangan talaga may tingga ang ilalim at kailangan malinis. At ito po yung in-order ko mga idol, galing po sa Shopee. So umabot po ito ng 5 days bago po ito nakarating dahil wala po itong kaparihas mga idol na kagaya ng mga Android. So iba po kasi ang connector niya mga idol, kaya in-orderan ko po ito online. At ayan, dalawa po ang in-order ko para in case sablay man ay mayroon pa tayong extra. So ayan, so tingnan natin mga idol kung sumablay ba itong dalawa at napagana ba natin. So ayan, tanggalin natin at brand new replacement po yan ng connector. So sa online lang po tayo makabili at ang mga connector nito mga idol, kung meron kayo galing sa unit, mas madali po siya mailagay. At ayan, mag-apply tayo ng flux at 350 heat temperature pa rin ang gagamitin natin mga idol, magpalit at magtanggal. Kailangan ito tamang heat temperature lang para hindi masunog ang LCD connector. So or FPC connector mga idol. Ayan, kalugin lang natin ng konti at talagang kakapit na po yan kapag may flux po. Ayan, so kapit na po yan mga idol at tingnan natin kung gagana ba ito. At kung napapansin nyo mga idol, nakabit na po natin ang brand new replacement na connector. So hindi po basta-basta mga idol kung hindi po tama ang air temperature at heat na ginagamit ninyo. Pwede po yan masunog at magkulubot-kulubot, hindi mo mapagana. At ito po yung pinagpalitan natin mga idol, yung lumang connector, at tingnan po natin kung napagana ba natin ng isang lapatan lang. So ayan, i-testing natin mga lods. So hindi na po ito gagana ang LCD niya dahil yung connection ng charging ay napingas na. So kailangan po natin yan palitan. Ayan mga idol, so yan po yung connection ng charging.
So hindi na po yan napa-charge dahil napingas na rin po yan dahil po sa pag-expand ng battery, nahatak po siya. So kapag mga ganitong unit talaga mga idol, kapag lumubo ang battery, lalo na kung nasa ibabaw, nakakapit ang pinaka-flex ng LCD, ay pwede talagang masira lalo na yung connector dahil hatakin po niyan pataas. At tinanggal natin yung LCD at kung napapansin nyo mga idol, dinikitan po ito ng mighty band. So ayan, naangat-angat na siguro dati ito, kunting lubo lang. So lumaki ng lumaki, nilagyan ng mighty band. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, ang pinaka gilid niya ay meron pong dikit na mighty band. Ang kapal po nito mga idol, so kailangan po natin tanggalin yan para malapat natin yung LCD. Ayan, ang tigas po ng mighty band mga idol. So tips ko, kung maglagay kayo o magdikit ng LCD, huwag niyo po lagyan ng mighty band para hindi masira ang pinaka LCD frame. Pwede kasing masunog yan mga idol, magkulubot-kulubot siya dahil po sa dikit na ginagamit ninyo, mahirap po siya tanggalin. At ito po yung LCD na ipapalit natin mga idol. So direct to the point na tayo. So idikit ko na po yung pinaka flex niya. So kapag gumana na po ito, ay ididikit na po natin diretso. So testing natin mga idol ng bagong LCD dahil yung LCD niya ay hindi na po yun pwede dahil basag na rin po. Bukod sa basag, nasira na rin po ang connector ng LCD. Pati po yung flex ng LCD niya ay nahatak-hatak at nasira ang pinaka-flex. At ayan, ikabit natin yung connection ng pinaka-charging at ibalik natin yung speaker mga idol bago ang lahat pala. So mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, meron po tayong brand new battery. So replacement na rin po ang ilagay ko dito dahil wala po akong available na original. So testing natin at tingnan natin kung mapagana natin. At kung napapansin nyo mga idol, ang connection ng flex sa LCD ay nasa ibabaw ng battery. Kaya kapag lumubo po talaga ng lumubo yan, hahatakin po niya. Kaya po mangyayari, masira ang pinaka-connector. Kaya kung may mga cellphone na nakakabit ang LCD sa ibabaw ng battery, delikado po yan. Iwasan nyo po ma-overcharge. At tingnan natin kung gagana. At ayan na nga mga idol, lumabas ang charging. One click lang po ang paglagay natin mga idol, basta nasa tamang temperature po tayo. At ayan, tuloy-tuloy tayo mga idol, ilagay natin yung camera para diretso po tayo. So mabilis ang gawa lang ito mga idol, balik natin lahat ng camera. At tips ko mga idol, kapag may mga unit ka na ganito, lalo na kung Samsung A03, A02, A02s, madalas kasi niyan mga idol, nasa ilalim ang battery, nakakabit ang flex sa ibabaw niya. Kaya ang mangyayari kapag lumulubo, iwasan nyo po lalo na kung magpapalit na kayo ng replacement battery kasi madali po talaga lumubo kapag na-overcharging. Kaya ayan mga idol, so tingnan natin yan kung gagana ulit yan. So tinanggal-tanggal pa natin. So kapag nagpalit din kayo ng connector mga idol, lalo na kung replacement, huwag nyo po basta-basta laging tinatanggal dahil malutong po ang replacement na connector. Kaya ayan, dire-diretso po ang ating gawa mga idol. Kung napapansin nyo po, nakapatong ang pinaka-flex at ikabit na natin mga idol. So doon po nakapatong sa battery mga idol, kaya talagang pag lumubo siya, maapektuhan talaga. Kaya iwasan yung ma-overcharge, lalo na kung Samsung user kayo. So hindi naman po lahat ng mga ganito mga idol. Ganito po ang flex ng LCD, nakakapatong sa ilalim ng battery. So yung iba naman ay nasa ilalim. Kaya swerte sila kung ganun po ang kanilang mga cellphone. So ayan, idikit natin yung LCD. Dire-diretso po ang ating gawa mga idol. So isang linggo na po ito sa akin pala mga idol bago ito nakuha dahil sa tagal ba naman dumating ng LCD connector. Ang meron lang po ako nito, yung battery at yung pinaka LCD. Kaya ayan, matagalan talaga tayo, lalo na kung mag-order pa tayo online at wala po talaga basta-basta makukuha nito kung wala po kayong patay or dead na board. So ayan, mas maganda mga idol kung meron kayong mga scrap, wag nyo pong ibenta. At ayan mga idol, i-charge na po natin at tingnan natin kung magta-touch ba ito dahil connected po sa touchscreen ang LCD connector. At ayan mga idol, after 1 hour kalahati ay bigla po siyang nag-on at ito na po yung nangyari, meron na pong 97%. At tingnan natin mga idol kung magta-touch. At ayan na nga mga idol, normal po ang touch, walang problema. So bigla po siyang nag-on mga idol, hindi ko po napansin na nag-on po siya. At kung napapansin nyo, normal naman ang touch, wala nang problema. So hindi po natin nakuha ang password dito at sigurado ako okay naman ang speaker nito dahil ang napingas lang po yung mga idol ay yung LCD connector. At ayan, meron na po siyang 97%. At maraming salamat mga idol sa inyong tiwala at sana isupport nyo po ang ating video. Huwag nyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para mas marami kayong makukuhang idea sa mga bawat upload natin. At kung napapansin nyo mga idol, so normal ang touch at normal din ang pag-fit natin. Sobrang piti din po ang LCD. Kanina sobrang naangat na rin po yan dahil po yan sa paglubo. At na-solve po natin ang problema ni sir dahil marami din po siyang importante dito. At normal na rin ang charging at ito po yung pinalitan natin, ang Bluetooth battery, ang connector. So ang isang connector ay may extra pa tayo at ito po yung connector na nasira at yung LCD mga idol. Ang dami pong napalitan dito kaya mas malaki ang magastos kapag hindi nyo po iningatan. Maraming salamat sa panonood.